mas madami yung insertions noong 2023 at 2024 kasi hindi pa sila napapagalitan noon. At may parang blanket authority siya noon. May full trust and confidence nung panahon na yon. Okay? Ngayon, nung pinagalitan siya noon, yun yung period ng BICAM eh. Okay? Kaya siya kinausap noon is para ayusin doon sa BICAM yung mga tinanggal na flagship projects. Pero ang nangyari, nakita noong January na hindi pa rin binalik despite the promise. Kaya 'di ba anong ginawa namin? Tinanggal namin si Saldico noong January. So ganun yung buong sequence no. Now, Okay. So ito argumento niya. Kasi naniniwala siya na noong 23-24 pinagalitan na sila ni Pangulo. So ngayon, naintindihan ko siya dahil kaibigan niya si Pangulo. So yun yung point niya. Nagbibigay pa rin siya ng leeway na masyadong mabait si Presidente. Kaya ngayon siya yung napagbibintangan. I think kapag in-steelman ko yung argumento, yun yung argumento niya. Na napagbibintangan si Presidente ngayon dahil sa bait niya na pinagbigyan niya yung 23-24, sinita niya rin naman, pang 2025, na parang nagalit siya na natanggalan siya ng projects. I think ayun yung argumento ni, di ba? Kong Chanko. Tama ba? The way I understand it, parang yun yung gusto niyang i-argue. Right? In-steelman ko na. I will not defend the president and I cannot defend him. Because kahit anong sabihin ko, walang ibig sabihin. Ang pinakamahalaga ngayon is dapat hindi niya proteksyonan si Martin Romualdez. Tama. Dapat maintindihan natin kung paano mag-isip yung tao. Ano? Okay. Ang isip ng tao, because pinsan niya yan, ang natural na isip natin lahat, is, alam mo yan. Alam mo yan. Common sense, Of course. Okay? Di ba? Admitted. Common sense. Yes! Common sense! Pero Ping Lacson, ang common sense, hindi pwede manalo sa logic. Tama dito si Kong Tiangco. Ayun talaga yung natural na alam mo. Kasi common sense yun, that's the intuition. Pero logically speaking, fallacy yun na guilt by association. Guilt by association fallacy, a form of ad hominem fallacy. Ang fallacy na ito ay nangyayari kapag sinubukan mong sisihin o akusahan ang isang tao dahil lamang sa may connection siya sa ibang tao na akusado o guilty. Sa madaling salita, dahil masama ang kaibigan mo, masama ka na rin. Ang argumento ay umaatake sa relasyon, hindi sa ebidensya ng tao mismo. Tingnan natin ang argumento. Original premise. Kung si Speaker Martin Romualdez ay guilty sa flood control projects, guilty rin si Pangulong Bongbong Marcos Jr. dahil magpinsan sila. Dito, ginamit ang relasyon, magpinsan sila, bilang ebidensya ng pagkakasala. Pero ang totoo, ang pagiging magpinsan ay hindi katumbas ng pagiging kasabwat. Ang guilt by association ay umaalis sa pangangailangan na magbigay ng direct evidence na sangkot si Pangulong Marcos sa fraud. Hindi mo pwedeng gamitin ang relasyon o connection bilang substitute sa ebidensya. Ang bawat individual ay dapat hatulan batay sa kanilang sariling aksyon, hindi sa kanilang mga kamag-anak o kaibigan. Ang guilt by association fallacy ay mapanganib dahil nagpapalitaw ito ng unsubstantiated claims at nagpapalabo sa tunay na isyu. Lagi mong tanungin, ang ebidensya ba ay direkta laban sa taong iyon o laban lang sa koneksyon niya? Technically speaking, tama si Toby Chanco dito. Pero common sense dictates, pinsan mo yan, alam mo yan. Tama? Common sense. Nag-guess yun na yung point ko kay Ping Lacson. Ping Lacson, nag-guess mo na yung point ko. Common sense. Oo, kasi pinsan mo yan. So alam mo yan. Tama? Pero logically speaking, with strict logic, hindi pwede yon. Gets ko naman dito si Toby Chanco. Bakit? Kasi gusto niya ng strict logic para patunayan na guilty ang presidente. Gets ko yun. Pero sabi ko nga may gap, di ba? Yung gap kasi yung pinag-alabanan siya yung gap. So, for me, ang unfair lang dito, Toby Chanco, kung ang kaya lang i-prove is induction because of the plan itself, let's assume muna na may kilalaman talaga ang presidente. Siya talaga yung mastermind. Let's assume muna. Ngayon, how does he do it to cover his tracks? Unang-una, gagamitin niya yung pinsan niya. Kailangan ng connivance sa pinsan, right? Kasi, with strict logic, kaya mo lang mapunta sa kay speaker. Tama ka doon. Walang problema doon. Pero, may mga bagay na hindi deduction yung kailangan natin.
at hindi natin kayang i-prove deductively. So, kailangan mo ngayon sa induction, inductive reasoning, pabigatan ng ebidensya. Inductive versus deductive reasoning. Gamit ang isang political premise. Ang premise, kung si Speaker Romualdez ay guilty sa flood control projects, guilty rin si Presidente Marcos Jr. dahil magpinsan sila at may posisyon sila pareho sa gobyerno. Deductive reasoning, the logical fallacy. Ang deductive reasoning ay gumagamit ng general rules para makabuo ng isang certain conclusion. Kapag deductive ang argumento mo, ang conclusion ay dapat 100% totoo kung totoo ang premise. Sa kasong ito, ang argumentong magpinsan sila kaya guilty ay isang fallacy ng guilt by association dahil premise A, lahat ng magpinsan ay magkasabwat sa krimen. Mali at napaka-general. Premise B, magpinsan sina Romualdez at Marcos. Deductive conclusion, sa makatuwid, guilty si Marcos. Dahil hindi totoo ang premise A, mali ang conclusion. Sa deductive reasoning, ang relasyon ay hindi patunay ng kasabwatan. 2. Inductive reasoning, the probability, real-world inference. Ang inductive reasoning ay gumagamit ng specific observations para makabuo ng isang probable conclusion. Hindi ito 100% totoo, pero posibleng mangyari. Ang inductive na pagtingin sa kasong ito ay Observation 1. Magpinsan sila. Observation 2. Pareho silang may matataas na posisyon at kontrol sa budget at batas. Observation 3. Mayroong historical patterns ng pamilya at kroniismo sa politika. Inductive conclusion. Sa makatuwid, may mataas na posibilidad na may direktang impluensya o alam si Presidente Marcos sa ginawa ni Romualdez. Sa inductive reasoning, ang relasyon at posisyon ay nagiging malaking factor sa probability kaya hindi ito fallacy. Ito ay isang legitimate inference na kailangan pa rin ng ebidensya para ma-prove. I agree with you. With strict logic, talagang hindi mo talaga makasangkot dyan ng presidente. Tama ka doon. I agree with you. Common sense dictates na dapat alam ng presidente kasi pinsan niyo yun. Tama ka to call out na natural instinct ay ang intuition ng tao is alam niya kasi pinsan yan. Dahil common sense yun. Intuition yun. You are right to call out na logically speaking, it doesn't follow. Kasi it's a fallacy called guilt by association. It's a form of ad hominem. Nagawa na naman ako nito ng lesson. Pag sumunod ka sa logic, even I subjected to it. Kaya, hindi ko pwedeng sabihin mali ka, Toby Chanko. Hindi ko pwedeng sabihin, hindi ako pwedeng mag-change ng posisyon katulad ni Jose Claire Castro na sa kabila, ganito yung posisyon niya, sa kabila, hindi. Ako hindi pwede. Bakit? Standard ko logic eh. Kung standard ko logic, then, I have to agree, kahit ang position ko, mataas yung chance, inductively, na kasabot ng presidente. Kasi, mahirap paniwalaan na those people acted alone nang walang tulong niya. Mahirap paniwalaan yun. But, is it certain conclusion? Of course not. That's probability lang tayo dyan. Hindi tayo certainty. Of course not. So, I have to agree. I have to admit na tama si Toby Chanko dito. Dahil, logic ang standard ko. Kasi, fallacy yun dahil magpinsan, therefore, ganun na. So, ngayon, yung mga tao, pagmumukhain na pinagtatanggol ko si PBBM. Hindi. Sinasabi ko lang sa inyo, magkaibang operation yung ginagawa. Yung hinihingi ni Toby Chanko is deduction. Sa akin, induction ang ginamit ko. Preferably, deductive dapat gamitin mo. Kaso nga, kung nga yung tracks, di ba? Yung tracks nga is na cover. So, ang kaya mo lang gamitin is induction. Kasi kung puro utos lang eh. Puro utos lang eh, di ba? Utos. Kaso yung utos ko, bawa ako yung presidente, inutos ko kay No Nonsense. Si No Nonsense ngayon, inutos ngayon kay Chibi. Si Chibi ngayon, sinabi sa madla, inutos siya ni Caillou, galing kay No Nonsense. Bakit? Undersecretary niya yan eh. Secretary ako. Kaya, naniwala ako dahil inutos si No Nonsense sa akin na inutos galing sa instruction ng secretary, si Caillou. Tama? Okay. Walang pruweba si No Nonsense na inutos ko sa kanya. Hindi salita lang. Alam nga magpirmahan kami, inutos ko sa iyan. No Nonsense. Ako, si Adorable Caillou, inuutusan kita na sabihin kay Chibi na ang kulot-kulot niya. Nagets niya? Wala tayong ganong proof eh. Wala tayong ganong link. Okay? Kung wala tayong ganong link, induction lang kailangan mong gamitin. Induction lang pwede mong gamitin actually. Logic is universally valid, less prone to bias. Common sense galing lang sa experience or intuition. Exactly. Kaya yung sinasabi ni Ping Lacson na common sense, well, common sense, yes. Tama ka. Tama rin siya, tama rin sila na i-associate si Romualdez sa presidente by virtue of common sense. But logically speaking, with strict logic, you cannot.
There's a gap in the link. Kaya nga ang induction, premises, tsaka conclusion. Yung conclusion is not certain. It's high probable. Kasi may gap pa rin sa premises tsaka sa conclusion. Right? Yun din yun. So sa lahat, sabi natin guilty lahat, may gap pa rin sa presidente. Kahit anong gawin mo, may gap yan sa presidente. Dahil di mo kayang patunayan na inutos ng presidente. Pero, by virtue of delegation, you can safely assume that. But is it certain? Of course not. You're using induction. There is no certainty sa induction. Only probability. Not unless ni-record ni no nonsense yung usapan nyo, Sir Caio. Unless ganyan. Pero ako, papayag ba ako na i-record niya ako? Kung mabuting tao ako, papayag ako. Hindi. Machiavellian ako. Gets mo ba? Pero kung iutos ko lang din by recording, di mag-iwan na lang kung voicemail sa utusan ko. Di ba? You reached the voicemail of Chibi. Chibi, ang kulot ng bayan. Congressman Rene. Command responsibility. Yes. Kaya may ganyang idea.